yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga kontraktor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito, at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. May pagkakahalintulad po ba yung 2025 sa 2026 sa budget po? Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating, I believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds, sa iba pang klaseng mga bagong ayuda, at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo, iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung dati ang pinagtuunan ng pansin ay yung mga flood control, ngayon inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus? Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm-to-market roads under Department of Agriculture na nung una 16 billion naging 33 billion. Pero ang isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Ang DPWH po mismo ang umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling dayain dahil ginagawang mas manipis ang aspalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na babaha ang isang bayan. Ang kailangan na lang po, aspaltahin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-aspalto ng ilang mga highways natin. Sa aking sariling distrito, nakita ko ang isang asphalt overlay project ay prinesyo ng DPWH sa halaga ng 101.5 million pesos per kilometer na ayon po sa mga engineers ay dapat less than 50 million pesos per kilometer. At nung sinuri namin ng DPWH, ang presyo ng asphalt overlay sa aking distrito for the 2026 budget, sila mismo ang nagbigay ng presyo na 50 million na lang per kilometer ang proyektong ito. Kaya ang ginawa ko sa aking distrito, kahit na sa buong bansa tinatalakay pa kung ano ang magiging bagong presyo ng aspalto, kusang ibinaba ko na lang po ang presyo ng aspalto sa DPWH budget sa aking distrito. At sana ito po ay magiging patunay na sa buong bansa talagang overpriced. Sabihin natin po 100% overpriced ang aspalto sa buong bansa at ang halaga ng aspalto sa DPWH budget ay mas malaki
kaysa sa flood control. Ibig sabihin po, wala nang flood control pero nandyan po ang corruption kasi ang laki pa rin sa asfalto at sa iba pang mga road projects. Opo, marami pong bansa na tinitingala pagdating po dito sa mga kagaya nito sa mga kalsada po, Congressman. Ito po bang pag-aasfalto, paggagawa po ng kalsada natin sa ganyang presyo na nabanggit nyo po na hindi overpriced tsaka doon sa overpriced, kung ihahambing nyo po sa ibang bansa, talagang pulidong-pulido na ba ito at magtatagal ito ng ano na hindi na paulit-ulit po yung same project sa halos kada taon na kinakailangan budget po? Baka ang inyong viewers sa ibang mga bansa ay pwede magsabi na mahal din naman ang presyo ng mga infrastructure projects sa ibang mga bansa. Ang pagkakaiba po ang quality. Baka pang matagalan ang mga asphalt roads sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, paulit-ulit. Kaya ang lumalabas, every few years, kailangan ulitin. Diyan po natin masasabi na malaki ang ginagastos natin over the lifetime of the road. Opo, doon sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show. Yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo, sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinyon ng mga associate justices at nagsasabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional po itong ganito. Kayo po bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito. Di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon? Definitely mali. At I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects
para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congress, halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat na mga proyekto na nakalaan po, ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon, nitong mga nakalipas, projects at meron pang nabanggit nga, ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan po ng pondo, budget natin, yung mga matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration, hindi na paglalaanan po ng pondo. Pero talagang ano na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed, which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. I definitely agree that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko kaya nga tinatawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nagbe-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020. If I'm not pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko pinakamalaking factor bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political oil pa rin sa mga corruption issues. Kasama na din dyan yung lumabas na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability.